Part 3, ang 250,000. Ay parang X, nakakakilig sa una, pero baka may kasamang sakit sa huli. Pagdating ni Gregor sa opisina, halos manlambot tuhod niya. Aircon, receptionist na may headset, elevator na may ding, hindi sira, hindi amoy kape at pawis, para siyang naligaw sa ibang planeta. Lahat naka-Amerikana habang siya, suot ang paborito niyang polo na may mantsa pa ng toyo sa kwelyo. Signature look niya, ika nga. Good morning, sir. Do you have an appointment? Tanong ng receptionist na parang Miss Universe candidate. Napakagatlabi si Gregor. Wala po. Pero may sobre po ako. At inabot niya ang misteryosong tseke. Nagkatinginan ng receptionist at ang isang lalaking nakaitim na suit. Maya-maya isang malaki kalbong lalaki ang lumapit sa kanya. Mr. Gregor de Vera? Poe, boss wants to see you now. Boom, parang movie. Dinala siya sa isang executive room na amoy imported furniture at pangmayamang problema. At doon niya nakita si Don Ernesto Madrigal, matanda, naka-wheelchair, pero may aura ng lalaking nagtatago ng kayamanan o lihim o pareho. Gregor, bulong ng matanda. Ikaw ang huling pag-asa ko. Plot twist? Akala niya papagalitan siya dahil mali ang padala. Pero hindi, ayon kay Don Ernesto. May kaugnayan si Gregor sa isang nawalang tagapagmana. At kung totoo ang hinala niya, baka ang 250,000 ay panimula pa lang. Pero may kondisyon, may misyon, at may panganib. Gusto mong malaman kung anong sikreto ang tinatago ni Don Ernesto? Like and follow para sa Part 4. Dito na magsisimula ang tunay na gulo.